Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Tama yung Psalm 23. Bagamat ako lumalakad sa madilim na libis ng kamatayan, ay hindi ako matatakot dahil ikaw ay aking kaagapay, ang iyong tungkod. At pamalo ay ang aking gabay. Ayun. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. 12:46 ng Juan. Ako'y naparito na isang ilaw sa sanglibutan, yung anak ng Diyos. Sabi niya, I am the light of this world. Naparito siya sa sanglibutan upang ang sinumang sumampalataya sa akin ay huwag manatili. Saan daw? Sa kadiliman. Kaya nga, yung proseso ng ating ginawa sa bautismo, hear, faith, repent, confess, papunta sa Diyos, lumalakad na tayo sa kaliwanagan ng buhay. Huwag mo nang iwanan yan. Maganda mag-recruit ka pa, tumawag ka pa ng iba. Maipangaral mo pa sa kanila. Pero yung iiwanan mo pa, huwag niyo pong iwanan. Napakasama ang magiging mangyari pag iniwan natin. Ang dulo ng paglilingkod na ito dapat hanggang kamatayan. Gaya ng mga kapatid natin na natatanda sa iglesyang nawala na. Hanggang kamatayan. Hindi sila bumitaw sa pananampalataya. Maging halimbawa sana sila sa atin na naiwan. I have come as light into the world so that everyone who believes in me will not remain in darkness. Pananampalataya. Ano po? Kaya nga sa ating pagsamba, kung mapapansin po ninyo, at hanggat makakaya ng isang tagapangaral na pahabain pa yung paliwanag, ginagawa natin para ito ay masabi din sa iba ng ibang mga kapatid na makahikayat ng iba pang mga tao. Kawikaan 6:23, sapagkat ang utos ay tanglaw at ang kautusan ay liwanag at ang mga saway na turo daan ng buhay. Diba? Napakahalaga po niyan. At dapat kung ikaw ay isang magulang, maipakilala mo ito sa iyong mga anak. Ayan o, ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Maliliit pa sila, dinadala mo na sila sa church, tinuturuan mo sila, tinatraining mo sila, o anak, magbigay ka doon sa Hindi yan pagmamalupit sa isang bata, pagtuturo ng ayon sa saway at utos ng Panginoon para sa isang matuwid na buhay. Lalaki ang mga bata na yan, hindi yan sakit sa ulo ng mga magulang. Kasi yung mga ibang lumaki, di ba? Paglipas ng mga panahon, heto na ako daddy, o kumusta? Adik na ako. So, sakit ka sa ulo. Ang kakakantungan mo ay bilangguan o kamatayan. Diba? Pinag-aral kita ng college, ginastusan kita kalahating milyon mahigit. So, babalik ka rito, adik ka na. Saan mo natutunan? Yun. So, napakahalaga na bilang mga magulang, masabi ito sa kanila. Masabi itong utos ng Diyos na ito. Dahil ang utos ay tanglaw. Yan, tanglaw ng buhay yan. Para itong training mo sa kanila. At ang kautusan ay liwanag. Ang kanilang mga isip, hindi puro masasama. Nagkakaroon ng magandang patutunguhan yung kanilang iniisip. At ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Napakaganda ng talata, Kawikaan 6:23. For the commandment is a lamp, and the law is light, and reproofs of instruction are the way of life. Ay, no, instruction. Diba, papayag ka ba? Anak, dito ka dumaan, may bangin din. Sige, anak lang. Diba? Hindi, diba? Tuturuan mo siya kung paano siya mamuhay. Sa bahay pa lang, nag-uumpisa yan, mga mami at mga daddy. O, huwag mong paglalaruan tong lighter ha, kasi baka makasunod ka. Mami, ano? Oo, anak. O, huwag mong hahawakan yung kutsilyo, mahihiwa. Makakaliwanag ng paulit-ulit. Pinapakilala sa mga batang ito. O, pagdating ng linggo ha, ganito gagawin natin ha. Sa church ha, upo ka ha, ganito. Yes, mami. Ganun. Naiaan mo siya, dadaan mo siya ng isang magandang way sa buhay. At gusto ng Diyos yan, ikaw ay responsabling magulang, maganda ang iyong pagpapalaki sa iyong mga anak. Sa sumunod na talata, ang buhay ay ilaw. John chapter 1, verse 4 hanggang 9. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay
ay siyang ilaw ng mga tao. Dito naman, yung light naman. Ano po? Yung palang buhay natin, ilaw pala natin yun. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman. At ito hindi na pagtunawa ng kadiliman dahil nga dumating yung ilaw, yung Jesus Christ. Naparito ang isang tao na sugong mula sa Diyos na ang kanyang pangalan ay Juan. Siya yung nagpatunay dun sa ilaw. Si John. Ano po? Siya yung nagpakilala. Diba sabi niya, sabi ng mga tao, ito ba ang Mesiyas? Hindi. Ako yung magtutuwid ng daan ng Panginoon nang merong mas higit sa akin. Hindi ako karapat-dapat. Sabi ni John. O yan. Dumating yung ilaw. Yung Jesus Christ na to, ito yung light. Ano po? Bakit? Pero hindi ka mapupunta sa darkness. Hindi ka mahahatulan pagdating ng panahon. Kasi ikaw ay nasa Diyos. Hindi magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya light. Dito naman sa isang talata, Diyos na nagbibigay liwanag. Awit 27:1. Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ganda ng talata, no? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Kaya may nakalagay dito sa Mateo na huwag kayong mga takot sa nagsisipatay ng katawan. Dapat hindi nakakapatay. Tandaan yung salita. Diba? Sa impyerno. Kaluluwa sa impyerno, no? Yun. So kung ikaw pala ay nasa Diyos, ayan, no? Siya yung iyong liwanag at iyong kaligtasan. Kanino ka matatakot? Nasa panig ka ng Diyos. Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisinta? May natatakutan ka pa kaya na ano pang mga bagay kung ikaw ay nasa Diyos? Di ba? Diyos na nagbibigay liwanag. Dito naman sa isang talata, Diyos na nananahan sa liwanag. Na siya lamang ang walang kamatayan. Immortal. Na nananahan sa liwanag na di malapitan. Na di nakita ng sino mang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at pag-aaring walang hanggan, siya nawa. Ito yung Diyos na kinikilala po natin. Bakit? Nasa Hebreo na ang Diyos ay apoy. Dito naman, ang Diyos ay walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan. Hindi ito kaya ng mata natin. Hindi kaya makita to ng pisikal na tao. Hindi. Kaya kinakailangan ang tao'y mamatay para makita mo ang Diyos. Kasi lilipat ka sa panibagong stage ng buhay. Yun nga yung buhay spiritual. Hindi kayang makita nito. Masusunog tayo. Para siyang araw. Pagka, di ba, mainit na sa araw, titigan mo nga, makatingin ka sa araw. Pag ganyan mo, nagbablock-block na kulay itim. Hindi kaya ng mata natin yun eh. Eh lalo na itong Diyos. Wala itong kamatayan, nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao. O makikita man. Hindi kaya ito ng pisikal na makita. Ano? Bakit? Diyos na makapangyarihan, na gumawa ng ating mata, gumawa ng ating ilong, gumawa ng ating mukha, gumawa ng ating buhay. Who alone is immortal and who lives in an unapproachable light, whom no one has seen or can see, to Him be honor and might forever. Amen. Ito yung Diyos na sinasampalatayan natin. Hindi tayo sumasampalataya dun sa Diyos na nakikita. Peki yun. Ang Diyos na sinasampalatayan natin, ayun o, hindi natin nakikita. Yun yung fake. Ano po? Hindi natin nakita kailanman. Sumasampalataya tayo sa Diyos. Kaya, kung ang isang Diyos na iyong nakita ay sinampalatayan mo, peki. Kasi ang Diyos hindi nakikita. Ayan o. Di nakita ng sino mang tao o makikita man. Yan yung Diyos na kinikilala natin. Ano po? Sa Kanya yung honor and might forever. Ito naman sa 1 John 1:5, Diyos ng liwanag. At ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming binabalita na ang Diyos ay ilaw. God is light. At sa Kanya'y walang anumang kadiliman.